Ayan, good morning mga Trupa Pips. Welcome back to my YouTube channel for more updates. At kauwi lang natin galing trabaho, no? Sigurado naririnig nyo to. Parang ganyan. Narinig nyo ba? Yan ay Lagitek. Yan, yun ang Lagitek galing na sa rocker arm. Yan, yung gumaganon. Tapos tumatama sa camshaft. Ibig sabihin nagpapa-tune up na yung motor. Yan, birit pa more. Yan, good morning mga ka-updates, ano? Tagal nating walang update, nabisi ako kakatrabaho. At yun na nga, nag-aantay pa rin tayo sa update ng Bajaj. Wala tahimik, ano? Tahimik, walang ganap. Yan, para naman sa ating mga naka ER150N, ayan. Pag malagitik na ang motor, huwag nyong sisisihin agad yung belt. Okay, huwag nyo sisisihin yung belt. Pero dapat nyo pa rin tignan yung belt. Kasi mamaya pumapalo yung belt doon sa mismong housing, no, ng panggilid. Pumapalo-palo na gano'n, no. Diba? Pumapalo-palo na gano'n, no. Tapos pag binirit mo, nawawala kasi nahahatak. So isa yun sa mga dapat nyong tignan pagka may lagitik. Pero most likely ano yan, tune up na yan, no? Exhaust at saka intake kailangan na i-tune up. Tulog pa yung mga tao sa bahay. Kailangan yun i-tune up kasi lumuwag na, diba? Nahihigpitan yun, luluwagan mo, hahanapin mo yung gauge nya, tapos hihigpitan mo pag tama na yung gauge. Yan. Anong mangyayari pagka hindi mo tinune up yung motor gamit ka ng gamit? Under yan, oo. Pero darating yan sa point na bigla na rin yan titigil pag wala na sa pagka-tune up. Pag sobrang luwag na ng clearance, no? So, ano mangyayari? Una, may tendency na magpudpod ang cam at magpudpod yung rocker arm sabay. Kasi yun yung dalawang may contact dyan, eh. So kailangan nyo talagang malaman, no, kung ano ang tunog ng makina pag naka-tune up at ano ang tunog niya pag paalis na siya doon sa tune up at wala na talaga sa tune up. Pag wala na kasi sa tune up, hard starting na yan, no. Tas malagitik na talaga, sobrang malagitik na. Meron kasing tune up na malagitik pero maganda raw yung hatak, pero ano mo yun, yung nasa timpla kasi ng motor, eh. Doon ba siya hiyang? Yan. Yung salitang hiyang siya dyan, eh. Dyan siya okay, eh. Yan. So, i-consider pa rin natin yon, no? Na kung saan hiyang yung ating tune up. Pero meron yan sinusunod na gauge. Nasa manual yan ng inyong motor. Yung booklet na maliit, ano? May sinusunod yan. At ginagamitan niya ng pillar gauge, no? Hindi yung kung ano-anong maninipis na bagay. May sukat po yan. Naku, pag nagkamali kayo ng tansya dyan, it's either hindi yan naandar o tutukod ang inyong mga barbula. Yan. So, mag-iingat kayo, no? So, kailangan nyo munang alamin, ano ba ang standard? Yan. Ano ba ang standard para do sa intake? Ano ba ang standard para sa exhaust? Ayan. Normally, no, mas maluwag ng isang daan. Mas maluwag ng 500 to 1,000 ang tune up ng exhaust. Ganun palagi, no? Mahigpit ng konti ang intake, maluwag ng konti exhaust. Paano mo nasabi 'yon? Kunyari ang standard niyang sukat ng ito na lang yung ER150 natin. Sa pagkakaalam ko, ano, di pa sinunap to, eh. Pagkakaalam ko, dahil hindi ko pa nga siya sinunap nang ako ang gumawa, sa pagkakakwento ni Kuya Ronnie is
Ang tune-up ng intake nito 8. Tapos ang tune-up ng exhaust nito G's. Yan. So ganun yung gauging niya, no? It's either usapin na 800 o 8,000, 10,000 o 100,000. Yan. Pero normally pag sinabi mo ng 1,000 kasi ang pillar gauge 1,000 mm ganyan, di ba? 400 mm, 9 mm ganyan, 10 mm. Correct me if I'm wrong, no? Ganun yung pagkakaalam ko. Hindi ko nalilito na kasi ako kung hundreds ba yun o thousands. Pero kung susumahin mo sa numero, ang intake nito dapat 8 o 8.5, doon naglalaro. Tapos ang exhaust is G's or 10.5. Depende siguro kung magpa 5 ka o magpa 0.5 ka siguro pagka yung rocker arm mo at saka yung camshaft mo pinabayaan mo, napudpud na ng napudpud. Susundan mo yung adjustment nun kung saan maganda yung timpla niya o yung pagkaka-tune up niya. Dahil nga wala na sa standard yung pyesa mo, aayon ka na kung saan siya mas komportable o hiyang. Ayan. Pero syempre, pangsamantala lang yun, hindi pangsamantagal. Ibig sabihin, hanggat napapa-under mo siya sa ganung kondisyon, nag-iipon ka na o dapat bumili ka na ng pangpalit sa mga pyesa na yon. Ayan. Okay? O ano namang gagawin dun sa mga lumang pyesa? Simple lang. I-modify nyo. Baka naman pwede yan i-convert pakayas, no? At i-molde na pang racing. Di may bebenta mo pa ngayon. Diba? Huwag tapon ng tapon. Yan. So sa ngayon, yun na muna ang usapin. Yan na napag-usapan natin yun. Dahil yun ang problema ng motor ko ngayon, no? Just wanna keep you updated. So again, pabayaan mo nang walang laman ang bulsa mo. Huwag mo lang pababayaan yung makina mo. Kasi pag pinabayaan mo yan, sasakit pa rin ang bulsa mo. Yan na muna.